The interior photo, people sitting in military transport seat with the Air Force logo match those evacuation flight. Huli na naman ho, mga bossing. Kasi naman alam nyo ho, mga DDS, para hindi kayo umaabot sa punto na magpe-fake news at kailangan pa i-regain yung tiwala ng taong bayan sa Vice Presidente, pagbisayain nyo na lang yung Vice Presidente. Kasi yan yung unang nila, yung unang salita nila. Pag ipinipilit ho kasi mga kababayan na magtagalog, no? Ang nangyayari, nalilito Kaya kung makikita nyo ho, yung mga sinasabi at kung paano po mag-i-interviewin ang Vice Presidente, minsan parang lutang na lutang ho Dati, inaasar natin nang bubisit tayo doon sa mga kakamping. Leni Robredo, lutang. Ganun pa tayo di ba? Pero kung bakit at paano natin inaasar yun, kasi paulit-ulit, nakakailang beses. Pero yung sinasabi ni Atty. Leni Robredo dati, makukuha mo yung punto Nauulit niya lang, no, kapag siya ay nagsasalita. Pero may rekta, may pupuntahan. Yung kay Vice Presidente, nung isang araw lang Yung pagpapaliwanag lang po doon sa kung sino si Mary Grace Piatos at pagpapaliwanag sa iba, hindi ko ho maintindihan. Hindi ko ho alam kung ako lang ba ang hindi makaintindi o tayong lahat ang hindi makaintindi. Ang hirap pong intindihin ho talaga, mga boss chief amo sir. No? At parang hindi pinag-iisipan. Pero baka, ang gawin ninyo, salita si BP, Bisaya, no? Tapos lagyan na lang ng kumbaga translator or kung ano man na caption diyan. Sabi ni Remy Nopiel, wala kasing script si Sara sa kanyang mga pinagsasasabi. Simula pa lang ho dati, mga kababayan. Yung pagpapahukay pa lang ho dati, mga bossing, sa bangkay ni Apo Lakay. No? Lahat ng press conference, lahat ng mga interview ng Vice Presidente, kung hindi papatay ng tao, kung hindi mamamatay tao, hindi mo naman maintindihan. Kaya ho, hindi natin masisisi si Atty. Claire Castro kung babanggitin at sasabihin niya itong mga boss. She said that napakadaling magpadala ng aeroplano. She mentioned a friend na nakauwi daw from Dubai despite the airspace closure. She mentioned na nagdami daw na ayaw umuwi, allegedly dahil wala daw may bibigyan na trabaho ang BBM administration. Unang-una po siguro at Hindi. Nung nakaraan lang meron tayo ipinakita ho, mga kababayan na hindi ho hahayaan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na na umuwi ng luhaan yung ating mga kababayan. Meron pa nga po di bang programa para turuan at gabayan po yung mga kababayan natin, no, na mag-umpisa ng kanilang negosyo. Meron pa nga ho, mga boss chief amo sir, na bibigyan ng trabaho para po doon sa mga kababayan natin. Ano itong pinapakalat na naman ng mga DDS? Kayo talaga, mga DDS Diyan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip. Uy, sandali. Atty. Claire, dahan-dahan ka. No? Magagalit na naman sa iyo yung mga DDS. Yan ang problema daw po ni Atty. Claire Castro o problema ng ating bayan sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip. At hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Dali putulin ko si Atty. Claire. Ipapakita ko sa inyo para sigurado tayo na meron tayong evidence. Hindi ho pwede yung puro salita lang tayo dito. Eto, kita ko kagad Isang scroll lang no? Idadagdag ko lang para meron po tayong ebidensya at hindi lang po tayo ngaw dito. Ibabalik din po natin si Atty. Claire Castro. Ayan, mga bossing, 'di ba? Mentoring para sa mga negosyante, sa mga pauwi, sa mga galing ibang bansa. Nandyan ang gobyerno sa inyo. Trabaho. Pagsisikap na turuan yung ating mga kababayan. Lahat po yan, mga bossing,
Meron tayo. Kaya tayo, wag tayong maniniwala. Data. Huwag tayong maniniwala basta-basta doon sa mga pakalat ng mga DDS. Sabi ni Sir Danilo Espejo, Boss Mark, by profession, I am an aircraft specialist. Wow! Yan ang pangarap ko dati. Belongs to engineering department and after retirement, consultant for 3 years with Philippine Airlines. Yan ang pangarap ko dati. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Maganda trabaho yan. Lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon, ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon at Ewan ko ho laging sinasabi ng mga DDS nakakahiya na daw po ang Pilipinas. Dahil daw po kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa katotohanan lang ho mga kababayan, eto ho yata yung kauna-unahan na mataas na posisyon sa gobyerno na laging puro fake news ang pinapakalat ho. Di ba? Mamaya pag-usapan pa natin yan. Dadagdagan pa natin yung fake news. ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po ang Isang kaibigan, yung ibon na kaibigan. ating pagbabasihan ng desisyon. So mas maganda po talaga ang isang leader natin ay marunong mag-isip, marunong magdesisyon, hindi para pansarili lamang kundi para sa buong bayan. Correct. Yung mga pa lang po, pagpapadala pa lang po ng eroplano doon halata po yung, hindi ko alam. Pero halata po na hindi po katotohanan Bakit to? Kasi balita na sa buong mundo na sarado yung mga airport noong mga panahon na yon, lalo na sa Dubai ho. Tapos maririnig mo sa ating Vice Presidente, napakadali lang pong magpadala at kumuha ng eroplano. No? Makipag-usap lang doon sa mga malalaking mga commercial airlines para ipadala doon. Mga kababayan, mahirap at napaka-delikado po mga bossing. Kaya ang ating gobyerno, Pangulong Bongbong Marcos, pag makakita ng pagkakataon na mailikas yung mga kababayan natin, ayun, kagaya na lang po nung 299 at 90 na mga kababayan natin na nakauwi na po mga bossing. Ngayon, tapos tayo kay Harry Roque, no? Speaking of fake news, kung matandaan nyo po, nakailang beses niya na inulit-ulit ng Vice Presidente, mga kababayan. Nakailang ulit ng inulit ng Vice Presidente yung mayroon daw pong utang ang mga Luistro, no? Kaila Inday Sara Duterte.